and she was brought directly to the visitor center of the House of Representatives. And there, we also brought Yusek Zulaika Lopez for them to meet. Binisita kagabi ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ang nakadeteneng Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Ayon sa House Sergeant-at-Arms, kahit lagpas na sa oras ang dalaw, pinagbigyan nila ang pangalawang Pangulo na pasado alas 7 na dumating. Si Lopez ang dinala sa Visitor Center ng Kamara sa halip na puntahan siya ni VP Sara sa House of Representatives Custodial Center. Pagkatapos ng oras ng pagbisita, hindi umalis at nanatili ang Vice Presidente sa tanggapan ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the Chairman of the Governance Committee to visit and once again discuss with Attorney Zulaika Lopez. Sabi ni Representative Joel Chua, Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, sumulat sa kanya si VP Sara at ang hiling nito ay samahan sa loob ng detention center si Attorney Lopez habang epektibo ang contempt order laban sa kanyang Chief of Staff. 6 ang ibinigay na dahilan nito, kabilang na ang madalas anyang pagsakit ng likod ni Lopez. Nahihilo, natatakot sa kanyang seguridad at natatakot umano na saktan siya ng ibang detainees. Sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zulaika for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw. Paliwanag ng mambabatas, hindi nila pinagbigyan ang hiling ng Vice Presidente dahil unang-una hindi naman ito detainee. Hindi rin tinanggap ng komite ang hiling ng kapatid ni VP Sara na sa kanya na lang opisina i-detain si Lopez. Unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang Pangulo po yan. At pangatlo, ay ngayon po, isa sa mga hinihingi po ni Attorney Zulaika, siguro mas maganda po kung immediate family. Yung po ang pinayagan ko po, yung immediate family. Nilinaw naman ni Chua ang ibang kahilingan ni VP Sara ay pinagbigyan naman nila tulad ng payagan siyang bisitahin si Attorney Lopez. Gayon din ang mga request ni Lopez na may makasama siya na isang miyembro ng pamilya, bisitahin araw-araw ng kanyang doktor at mabigyan ng security. Samantala, sa tanong kung hanggang kailan nila papayagan si VP Sara sa loob ng premises ng Kamara, sagot ni Chua, maaari naman humiling ng extension ang pangalawang Pangulo pero huwag naman anya itong sagarin. Wala naman talagang parusa kung hindi aalis ang Vice Presidente sa loob ng Batasan Complex. Pero bilang isang abogado ay alam anya nito ang batas at kung ano ang nararapat. Sa ngayon, wala pang inilabas na anumang pahayag si VP Sara o ang Office of the Vice President. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.